Magandang buhay, ako si Ginoong Galvez, ang guro nyo para sa asignaturang Panitikang Pilipino. Panimulang pag-aaral sa Panitikang Pilipino. Ang panitikan, daan tungo sa intelektualisasyon, Marquez at Garcia, 2013. Isang mabisang ekspresyon ng isang lipunan ang panitikan. Isa ito sa pangunahing institusyon ng pagsasalin ng kultura sa mga henerasyon na bumubuo ng bawat lipunan. Sa makatwid, hindi salamin o refleksyon kundi isang institusyon at kasangkapan na nakatuon sa pagkakamit ng pag-unlad ng pag-iisip at kakayahan ng mga mamamayan sa loob ng isang lipunan. Ang mayamang kaalaman ay nakakamit sa tulong ng malawak na paglalakbay ng isang isipan sa mga larangan ng kaalaman at impormasyon. Sa pagpasok ng bagong siglo, higit na lumalawak ang daigdig sa tulong ng cybernet at higit na pinuunlad ang larangan ng komunikasyon. Ito ang inihingi na intelektualisasyon ng anumang lengguwahe sa daigdig kabilang na ang wikang Filipino. Ang kaunlaran ay bunga ng masaklaw na pagbabasa at sensitibong pagmamasid at pagsiyasat sa mga bagay-bagay na sasalubong at nararanasan sa landas ng buhay. Lagakan ng kaalaman ng isipan ng bawat nilalang. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi lamang impormasyon o kaalaman ang mahalaga. Kailangan maiugnay ang mga ito sa ibang impormasyon upang makalikha ng mga bagong kaisipan. Maaaring pag-ugnayin ang mga kalamang ito sa pamamagitan ng paggamit ng perception theory sa edukasyon. Ang mga ideyang lumilitaw sa ganitong uri ng pag-iisip at ay hindi galing sa pandama o pakiramdam, kundi mula sa pagmumuni-muni o paglilimi ng isang tao sa kanyang isipan. Ang panitikan at pag-aaral nito ay pumapasok sa dalawang antas ng teoryang ito. Unang antas, percept, pinapakita ang mga huwaran na nasa anyo ng akdang pasulat. Ikalawang antas, concept, pinayayaman ang kahulugan at ang nilalaman ng wikang ginamit. Sa unang antas, ipinakikita ang panitikan sa pamamagitan ng halimbawa nito at ng mga tauhan sa mga pamamaraan ng pag-iisip tungo sa makabuluhang konklusyon. Samantala, ang ikalawang antas ay nagpapayaman ng nilalaman ng wika. Ito ay kitang-kita sa napakayamang sistema ng mga metapora at mga kasangkapang retorikal sa lahat ng uri ng akdang pampanitikan. Sa pamamagitan ng masusing pagtalakay sa mga akdang pampanitikan, mapatataas ang larangang intelektual sa pagtanaw sa kultura ng isang bansa, kasama na ang paglinang sa wikang ginagamit sa lipunang kasangkot dito. Tumungo naman tayo sa katuturan ng panitikan, Marquez at Garcia, 2013. Ang panitikan ay ang kabuuan o kalipunan ng mga pinagyamang sinulat o nilimbag sa isang tanging wika ng mga tao, ang mga naisatitik na pagpapahayag na may kaugnayan sa iba't ibang paksa o ang anumang bungang isip na naisatitik. Ayon yan sa bagong pangkolehiyong diksyonaryo ni Webster. Ito ay ang pagpapahayag ng mga damdamin ng tao tungkol sa iba't ibang bagay sa daigdig, sa pamumuhay, sa pamahalaan, sa lipunan at kaugnayan ng kaluluwa sa dakilang lumikha. Ayon yan kay Brother Azarias ng kanyang filosofiya ng literatura. At ang panitikan ay kabuuan ng mga karanasan ng ibang bansa, mga kaugalian, paniniwala, pamahiin, kaisipan at pangarap ng isang lahi na ipinahayag sa mga piling salita sa isang maganda at makasining na paraan, nakasulat man o hindi. Ayon yan kina Paz Nicasio at Federico Sebastian. Sa kalagayan ngayon ng ating bansa, kailangan nating maunawaan at papahalagahan ang anyo, nilalaman at hangarin ng pag-aaral ng panitikang Pilipino. Kailangan ito sapagkat ito ay isang magandang paraan ng pagpapalaganap at pagbibigay halaga sa ating kultura. Kailangan ito sapagkat ito ay isang magandang paraan ng pagpapalaganap at pagbibigay halaga sa ating kultura. Higit sa lahat, makatutulong ito upang lalong mapatingkad ang ating wikang pambansa, ang Filipino, sapagkat sa pamamagitan ng mga akdang pampanitigang ito, na ipapahayag ng lubusan ang ating pambansang pag-uugali,
paniniwala, at mga kakaibang uri ng karanasang higit na nagpalawak sa ating angking kakayahan bilang Pilipino. Higit sa lahat, bilang mga Pilipino, tungkulin nating makilala ang ating kagalingang pampanitikan upang sa gayon, ito ay lalong mapadalisay, mapayabong at mapaningning sa susunod pang mga salinlahi. At sapagkat tayo ay mga Pilipino, dapat lamang maging katutubo sa atin ang pagkakaroon ng di matatawarang pagmamalasakit sa sariling panitikan. Gayon din ang Commission on Higher Education o ANCHED ay nagpalabas ng kautusan na nagsasaad ng mga layuning dapat ipatupad at mga pangangailangang dapat gawin sa pag-aaral ng panitikan. Una, mabuksan ang mga mata ng mga mag-aaral sa kayamanan ng ating panitikan. Pangalawa, makilala ang iba't ibang anyong pampanitikan. Bago pa matapos ang termino, nakabasa na dapat ang estudyante ng ilang tekstong kumakatawan sa mga rehiyon ng bansa, sa mga panahon ng ating kasaysayang pampanitikan at sa mga anyong pampanitikan. At ang huli, makasulat ng isang term paper na hindi kukulangin sa 10 pahina na sumusuri sa sinulat ng isang manunulat na ipinanganak sa kani-kanilang pinagmulang rehiyon o kaya naman kung saan matatagpuan ang kolehiyo o pamantasang pinapasukan. 2 anyo ng Akdang Pampanitikan, Marquez at Garcia 2013. Patula at tuluyan. Patula, masining o karaniwang pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng mga taludtod na maaring may sukat at tugma. May 3 kayarian ng tula. Ang pinagkaugalian na may sukat at tugma, ang blankong berso na may sukat ngunit walang tugma, at ang malayang taludturan na walang sukat at tugma. Nahati sa 4 ang mga uri ng tula. Una, ang liriko, ang tula ng damdamin. Pangalawa, pasalaysay. Pangatlo, tulang pandulaan. Pang-4, tulang patnigan. Una, liriko o tula ng damdamin. Nagsasaad ng marubdob na karanasan, guni-guni, o damdamin ng may akda. Karaniwan sa uri nito ang oda, dalit, soneto, at awit. Pasalaysay, mga tulang may kwento at mga tauhang gumagalaw. Karaniwang pinapaksa rito ang mga kagitingan ng mga bayani sa pakikitigma tulad ng epiko, awit at korido. Tulang pandulaan, mga dulang nasusulat ng patula tulad ng senakulo, tibag at sarswela. Tulang patnigan, tagisan ng talino sa paraang patula tulad ng karagatan, duplo at balagtasan. Tuluyan, maluwag na pagsasama-sama ng mga salita sa katutubong takbo ng pangungusap. Nabibilang dito ang mga sumusunod: anekdota, maikling kwento, alamat, mito, nobela, talambuhay, sanaysay, balita, talumpati, at dula. Anekdota, ito ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa nakakatawa o kakaibang pangyayari o insidente. Ngunit, kahit na nakakatawa man ito, ang layon ng anekdota ay ang pagbibigay ng magandang karanasan na may importanteng aral. Maikling kwento, ito ay maiksing salaysay na may naglalaman ng isang kwentong may mahalagang pangyayari. Sa kabila ng pagiging maiksi nito, maaari nitong taglayin ang lahat ng elemento ng maikling kwento. Kadalasan, ito ay mapupulutan ng magandang aral at nag-iiwan ng panibagong karunungan. Alamat, ito ay tinuturing na isang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung saan nanggaling ang isang bagay. Ito ay nagpapasalin-salin sa mga henerasyon kung kaya't ito ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Mito. Ang mito o mitolohiya ay kumpol ng mga tradisyonal na kwento. Mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at nagbibigay ng mga paliwanag tungkol sa likas na kaganapan. Nobela. Ito ay isang mahabang salaysaying nahati sa mga kabanata. Hango sa tunay na buhay ng tao ang mga pangyayari at sumasakop sa mahabang panahon at ginagalawan ito ng maraming tauhan. Talambuhay. Ito'y tala ng kasaysayan ng buhay ng isang tao. Maaaring ito'y pang-iba o pansarili. Sanaysay. Ito'y nagpapahayag ng kuro-kuro o opinyon ng mayakda tungkol sa isang suliranin o pangyayari. Ang pinakamahusay na halimbawa nito'y ang bahagi ng editorial ng isang pahayagan.
Balita. Ito ay isang paglalahad ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa lipunan, pamahalaan, mga industriya at agham, mga sakuna at iba pang paksang nagaganap sa buong bansa o maging sa ibayong dagat. Talumpati. Ito ay isang pagpapahayag na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Ang layunin nito ay humikayat, magbigay ng impormasyon, mga tuwiran, magpaliwanag at magbigay ng opinyon o paniniwala. Dula. Ito ay tinatanghal sa ibabaw ng entablado o tanghalan. Nahati ito sa ilang yugto at sa bawat yugto ay maraming tagpo. Mga elementong lumilikha ng mga akdang pampanitikan, Marquez Garcia 2013. Ang mga akdang pampanitikan ay nalilikha at nabubuo sa pamamagitan ng iba't ibang elementong gumaganap ng mahalagang tungkulin upang ang mga obra maestra sa larangang ito ng sining ay magkaroon ng buhay. Katulad ng iba pang sining, ang panitikan ay patuloy sa pagsulong at pag-unlad sa pamamagitan ng iba't ibang dahilan. Ano-ano nga ba ang mga elementong masabi nating nakatutulong upang lumikha ng mga akdang may pagmamalaki natin bilang mga Pilipino? Una, kapaligiran. Binibigyang pansin ng isang pook kasama ang iba't ibang sangkap ng kalikasan tulad ng klima, mga likas na yaman, mga pisikal na kapaligiran at mga kaugnay nito. Maraming mga tula, maikling kwento, nobela at iba pang akda ang sumilang at nalikha na ang ginamit na paksa ay ang kapaligiran at kalikasan. Pangalawa, karanasan. Isang lunsaran ng mayamang paksa ang karanasan ng tao. Dito maraming napupulot na pangyayari, sitwasyon at banghay na napaghahanguan ng paksa sa iba't ibang uri ng akda. Bawat kasaysayan ng isang tao ay maaaring maging batayan para sa isang akdang magbibigay sa mga mamabasa ng pagkakataong makita ang kanyang sarili sa kanyang binasa. Sa ganitong paraan, nakagagawa siya ng pagkakataong pag-ibayuhin ng kanyang pagsisikap tungo sa isang makabuluhang pamumuhay. Pangatlo, salik na panlipunan at pampolitika. Ang mga gawaing may kaugnayan sa lipunan, gayon din sa politika ay isang malaking bahagi sa pagdadala ng mga kaugalian, karanasan, kalinangan, at kabiasaan ng isang tanging pook o bansa. Dito ay may mga akdang tunay na kakatawan sa isang kaisipan, damdamin at paniniwala ng mga mamayan sa isang pook. Pang-apat, salik na panrelihiyon. Maraming mga akdang nakilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig ang pumaksa sa salik na ito. Hindi natin matatawaran na ang mga pananampalataya na natutuhan natin sa mga dayuhan ay nagkaroon ng malaking impluwensya upang ang ating mga manunulat sa iba't ibang panahon ay makasulat ng mga obra maestrang panghabang panahon. Edukasyon. Ang filosofiya ng edukasyon na naituro sa atin ay lalong nagpalawak sa kalinangan at karunungang taglay na natin sa pamamagitan ng mga naituro sa atin sa mga institusyon sa ating bansang kinagisnan. Higit na nagkaroon ng puwang sa ating puso ang makalikha ng mga akdang magpapakilala ng uri ng lipunan at edukasyong naghatid sa atin sa kinalalagyan natin ngayon. Mga impluwensya ng panitikan ng ibang bansa, Marquez at Garcia 2013. Sa kasaysayan ng panitikan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga bansa sa daigdig, mayroong mga akdang pampanitikan na nagdala ng malaking impluwensya upang maisulat at mabuo ang obra maestra ng iba't ibang bansa sa daigdig sa larangan ng panitikan. Narito ang 12 akdang pampanitikan ng iba't ibang bansa sa iba't ibang panahon na nagdala ng dalawang mahalagang kalagayan ng panitikan sa daigdig. Una, nagpaliwanag sa kahalagahan ng kalinangan at kabiasnan ng lahing pinanggalingan ng akda. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga akdang ito, ang mga bansa sa daigdig ay nagtagpo-tagpo sa damdamin, kaisipan at gayon din nagkaunawaan bukod pa sa nagkahiraman ng ugali at pamamaraan ng pamumuhay. Una, banal na kasulatan o ang Biblia. Mula ito sa Palestina at naging batayan ng sangkakristyanuhan na hati sa dalawang bahagi, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Quran, Biblia ng mga Mohamedan. Mula sa Arabia at nagtataglay ng mga kaisipan at kautosang siyang sinusunod hanggang sa ngayon ng mga Mohamedan. Iliad at Odyssey ni Homer. Mula ito sa Gresya at tumatalakay sa mga pakikipagsapalaran ng mga Greko noong kanilang kapanahunan. Ang Iliad ay tungkol sa istorya ng pagsakop sa lungsod ng Troy
habang ang Odyssey ay hinggil sa pagbabalik ni Odysseus mula sa Trojan War. Mahabharata, mula ito sa India at itinuturing na pinakamahabang tula sa daigdig, mahigit 220,000 taludtod o linya. Tumatalakay ito sa pakikipagsapalaran ng mga pinunong Indo-Aryan. Divine Comedy ni Dante Alighieri. Mula ito sa Italia na tumatalakay sa isang paglalakbay sa langit, sa impyerno at purgatorio, at nagpapakilala na ang tao ay huhusgahan sa pamamagitan ng pamumuhay niya sa lupa. El Cid Campeador. Mula ito sa Espanya at nagpakilala ito ng katangiang panlahi ng mga Kastila at ng kilalang mga alamat at kasaysayang pambansa noong unang panahon. The Songs of Roland. Mula ito sa Pransya na kinapapalooban ng mga kwentong Roncesvalles at ang lalong kilalang Doce Pares ng Pransya. Ito ay nagtataglay ng kasaysayan ng gintong panahon ng kakristyanuhan sa Pransya. 5 classics at 4 books. Mula ito sa China na kinatitikan ng magagandang kaisipan at filosofiya ni Confucius. Naging batayan ng mga aklat na ito ng pananampalataya, kalinangan at kasanayan ng mga inchik na nakaapekto sa atin. Book of Dead. Mula ito sa Ehipto na kinapapalooban ng mga kulto ni Osiris at ng mitolohiya at teolohiyang Ehipto. 1001 Nights. Mula ito sa Arabia at Persia, nagtataglay ng mga kaugaliang pampamahalaan, pangkabuhayan, pangkalinangan at panrelihiyon ng mga taga-silangan. Canterbury Tales ni Chaucer. Mula ito sa Inglaterra na naglalaman ng mga pananampalataya at pag-uugali ng mga Ingles noong unang panahon. Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. Mula ito sa Amerika at binibigyang diin dito ang karumal-dumal na kalagayan ng mga itim sa kamay ng mga puti at siyang naging batayan ng simulain ng demokrasya sa daigdig. Ito rin ang naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal upang maisulat mabuo ang kanyang dalawang obra maestra, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa ating bansa man, maraming mga akdang pampanitikan na naging inspirasyon ng mga manulat ng iba't ibang panahon. Maaari natin banggitin ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ang Nena at Neneng ni Valeriano H. Peña, Banaag at Sikat ni Lope Ca Santos, Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino, at Isang Dipang Langit, Mga Iwang Mandaragit, Luha ng Buwaya ni Amado B. Hernandez. Ilan lamang ang mga ito sa mga akdang pampanitikan sa ating bansa na susi sa paghahawan sa landas ng mga makabagong manulat na sumibol at sumisibol pa sa iba't ibang panahong iniikutan ng kasaysayan ng ating panitikan. Ang mga kasangkapang pampanitikan na nagbibigay anyo sa akda, Marquez at Garcia, 2013. Ang estetika ay nanggaling sa salitang Griego na aesthesis, na nangangahulugang pakiramdam o dating ng anumang persepsyon sa mga sentido, panloob o panlabas ng tao. Kaugnay nito, ang sentido ng tao ay nahati sa dalawang uri. Una, ang sentidong panlabas o external senses tulad ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pansalat. Pangalawa ay sentidong panloob o ang internal senses tulad ng imahinasyon o guni-guni, memorya, pag-unawa at huwisyo o pagpapasya. Ang mga ito ay may kinalaman at kaugnayan sa aesthesis. Ito ang pinagagalaw ng aesthesis. Sa mga ito nakatuon at nakatudla ang estetika. Ang anumang bagay na opensibo sa mga ito ay pangit o masama at ang nagbibigay aliw o kasiyahan sa paningin. Dahil dito, ang layo ng estetika ay una, persepsyon sa mga sentidong panlabas. Pangalawa, mga konsepto ng mga bunga ng panloob. Sa dalawang ito, nauukol ang siyam na nakatala sa itaas na siya nating ipaliliwanag sa ibaba. Una, nilalaman. Ito ay tumutukoy sa tauhan, tagpuan, suliranin, aksyon, at tema. Denotasyon, ang karaniwan at likas o literal na kahulugan ng salita o pangungusap. Ito ang kahulugang madaling mahanap sa diksyonaryo. Konotasyon, ang tawag sa mga implikasyong tinataglay ng mga salita o pananalita. Ang mga implikasyong ito ay maaaring magdulot ng pahiwatig ng pananaw o saloobin na taglay ng salita, tulad halimbawa ng salitang basura. Diksyon,
Ang tawag sa paggamit ng mga salita na ipinalalagay na bunga ng maingat at makabuluhang pagpili ng mga salitang ginagamit ng malilikha upang makamit niya ang pinakamabisang paraan ng pagpapatalastas ng kanyang nais ipabatid. Sa mga tweed, kapag ang isang salita ay may maraming singkahulugan, ano ang dahilan kaya kung bakit isa sa mga ito ang piniling gamitin ng may akda? Hinihingi nito na ang mambabasa ay lubos niyang namamalayan ang lahat ng mga singkahulugan ng bawat mahalagang terminong ginamit sa akda. Mga kasangkapang panretorika, tumutukoy sa mga pamamaraan na ginagamit ng akda upang makamta ng pinakamabisang epekto ng mga pangungusap at komposisyon at ang mga sangkap nito. Ito ay may kinalaman sa kaayusan ng mga salita o pagkakasunod-sunod ng mga elemento ng mga pangungusap. Dito pumapasok ang mga uri ng pangungusap na tinatawag sa Ingles na loose, balance at periodic sentences. Dito rin nauukol ang palindroma, klimatikong pagkakasunod-sunod ng mga salita at iba pang mga paraan ng kalkuladong epektibong manipulasyon ng mga reaksyon ng mamabasa o tagapakinig. Mga kasangkapang pansukat, ang tawag sa mga pamamaraan na ginagamit ng akda, lalo na ang tula, upang bigyan ng angkop na kaaya-ayang daloy ang indayog ng mga salita at pangungusap kapag ito ay binibigkas. Karaniwan sa ating mga klase sa Filipino ang pagbibilang ng pantig. Sa Ingles ay nariyan ang lambi, croquet, anapes at iba pa. Ngunit ang literatura o oraturang Filipino, lalo na ang panulaan, ay transitional na performing art kaya batay sa musika, ang sukat at indayog na marami sa ating mga tula hindi binigyan ng mga sinaunang Pilipino ng mga pangalan ang mga sukat na panulaan sa atin dahil hindi nila ito ginamit. Ang mayroon sila ay di mabilang na awitin na may likas na regularidad na bunga ng tempo ng pag-awit. Sa balagtasan ay dinig na dinig ang maindayog na sukat ng berso kapag ito ay binibigkas ng wasto. Mga kasangkapang metaporikal, ang mga ginagamit na tayutay na nagpapayaman sa kabuluhan at kahulugan ng akda. Nito kabilang ang mga simile, metapora, ironiya, alusyon, aliterasyon, asonansya, onomatopeya, anapora, alegorya, analohiya, conceit, personifikasyon, apostrophe, metonymy, sinekdoki, depersonisasyon, hyperbola, at iba pa. May kinalaman din dito ang punto de vista at persona ng akda. Tono, ang nagsasabi kung anong saloobin nakapaloob sa teksto, matapat ba, sarkastiko, nanunudyo, satiriko ba, parodya ba? Ito ang karaniwang sinasagot ng tono. Napakahalaga nito sapagkat ang anumang pangungusap ay maaaring bumaliktad ng kahulugan kapag nagbago ang tono nito. Lalong mahalaga ang wastong pag-iintindi sa tono kapag binibigkas ang literatura, sapagkat punto at ekspresyon ng tinig ang nagdadala ng tono. Struktura, binibigyang halaga ang pangkalahatang kaayusan at pagkakahanay ng mga bahagi ng isang akda. Sa dulang klasiko, ito ay lumalabas sa anyong una eksposisyon, pangalawa komplikasyon, pangatlo resolusyon. Ito ang tinatawag ni Aristotle na simula, gitna at wakas. Meron ding mga strukturang dekahon. Ito ay mga formulang ginagamit lalo na sa mga akdang pasalaysay. Halimbawa, ang klasikong formula ng kwentong romantiko, pag-ibig, paghihiwalay, pakipagsapalaran at reunyon. Sanggunian, maraming salamat.